Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa mga bisita po natin, ako po ulit si Gerard, Gerard M. Natividad po. Yung istorya ko po halos katulad din po ng karamihan po ng tumayo po dito. Katulad din po ng karamihan po ng mga nakaupo po dyan, ng mga kapwa po Kristiyano. Ako po ay namuhay na hindi po alam ang katotohanan. Namuhay po ako na hindi po ako, lumaki po ako na, namuhay po ako na meron pong maling akala sa buhay. Medyo late na po akong naligtas. I was saved at the age of 30. So kung iisipin niyo po, medyo matagal-tagal na panahon po akong namuhay na hindi po ako mulat sa katotohanan na pinaka-importanteng malaman po ng isang nilalang dito po sa mundo. Bahagi na puro na hindi ko rin po alam, hindi po malinaw sa akin kung bakit po ba talaga ako narito sa mundong ibabaw. Alam niyo po, maikwento ko po ang buhay ko ng maiksi po sa inyo of how God really planned my life towards knowing Him. Ako po ay bahagi ng isang maliit na pamilya lang po. My father, my mother, and I have one ate. Bali, ang mother ko po is what we can call a devoted Catholic. Ang mother ko po ay laging sumisimba, lagi po niya akong sinasama sa baklaran. Doon lang po ako nakapagsindi ng kandila. Alam ko bawal maglaro ng ng kandila. Kaya pag nasa baklaran kami, pwede ako magsindi ng kandila. Kasama po niya ako pag nagba-black rosary siya. Kasama niya po ako pag Holy Week na pumupunta po sa mga simbahan. And there is really nothing wrong with that. Kasi my mother is seeking God. And na-impluwensyahan niya po ako ron, ay pasa po niya sa akin yon. Bilang isang mabuting anak na sumusunod po sa magulang, nabit-bit ko po yon. Yung pong pagiging devoted at religious person po ng aking ina. But my mother passed away at 10 taon pa lamang po ako. Maaga pong namatay ang mother ko at naiwan po kami ni Papa at ng kapatid ko po. Hindi naman po biglang nawala po yung for me seeking God na naipamana po ng nanay ko sa akin. I continued to seek God kahit wala na po si Mama. I continued attending church sa lumang simbahan po with my father. At nung po nag-high school po ako, before po ako mag-high school, alam niyo naman po ang kaisipan ng mga bata, di ba ba? For as long as we are good, for as long as we are not bad, we will go to heaven. Yun lang po naman yung palaging pinangahawakan ng mga usapan ng mga bata na kailangan po maging mabuti po tayo. Mabuting mga bata para po tayo makarating sa langit. And dumating po na nakatungtong po ako ng high school, nakapag-aral po ako sa isang Catholic school po sa Parañaque. Bit-bit ko po yung itinuro po sa akin ng nanay ko to always seek God, to be spiritual in my life. May yung St. Andrew's School ho, yung po yung eskwelahan ko, may malaking simbahan po yon. I always make it a point to pass by the church and pray before going to school. Wag lang po ako malilate, talagang for 4 years na observe ko po yon. I was praying. Na alam niyo po kasi noon parang di ba, pag hindi ka Kristiyano, yung spiritual life mo is parang isang aspeto lang unang buhay mo yan Na pag oobserbahan mo, okay naman po ako. Spiritually, I'm going to church. Spiritually, I'm praying. Compared to other people na isipin ko na wala naman silang panahon na sumisimba o kaya nanalangin. And for as long as mabuti naman po ako, I'm justifying myself ng mga panahon na yon. Na parang sinasabi ko na wala naman akong inaagrabyado, mabuti ako sa harap ng karamihan ng mga tao, pati mga magulang ko. Alam ko na mabuti rin po ako sa harapan ng Diyos. And yun po kasi ang bagay na kinamulatan ko. Hindi po ako naka-attend ng DBBS, wala po nakapag-share po sa akin ng mga panahon na yon. So I was living with that truth. Yung po yung katotohanan na pinanghahawakan ko ng mga panahon po na yon. When I got to college, doon po nagkaroon ng major turnaround po ang buhay ko. Natuto po ako magbisyo at an early age. At the age of 19, umiinom at naninigarilyo na po ako. I was introduced to some friends na talagang yung po ang naging hilig. At yung pong pag-inom ko na yun, hindi lang naman po hindi lang po yung tikim-tikim. It even went to the point na talagang malakas na po akong uminom. Before I was only teenager.
Ang biruan nga po dun sa lugar namin, kasi meron ho kami magkakalaro, meron kaming kapitbahay na maganda, na hindi namin walang lumiligaw kasi takot kami lahat. Sabi ko nga po, nagiinom ako para lumakas ang loob ko. Hanggang sa dumating ang panahon lasinggero na ho ako, hindi ko naman po naligawan. Talagang, it was a point in my life na iniisip ko na okay lang kasi pag hindi ka po Kristiyano, iniisip mo na naman sarili mo, di ho ba? What pleases you? What is important to you is masaya ka. And ako, umiinom ako, okay lang naman yun di ba? Natural lang sa lalaki yun Lalaki ako, okay lang na may bisyo ako. And for as long as I know na wala naman akong inagrabyado mga tao, and I'm still praying, I'm still believing in God, I know that spiritually I was still right. Alam ko po na sa harap po ng Panginoon na kinikilala ko po, ako po ay tama naman. And nakagraduate naman po ako, bagamat masyado po akong nalulun sa bisyo po ng pag-iinom, nakagraduate naman po ako. Nakapagtrabaho din po ako. And at that time, parang yun lang naman po yung titignan mo sa buhay ng isang tao How are you ba? Pag nagtanungan yung mga kamag-anak, kamusta na si Gerard? Ay, okay na, nagtatrabaho na, nakagraduate na. Parang yun po yung isang aspeto na madalas tinitignan po ng mga tao pagdating po sa kung kamusta na po ba ang isang tao. And doon nakapagtrabaho po ako, nagkaroon po ako ng mga bagong classmates. Classmates pa rin po doon sa bisyo na talagang binibigyan po ng malaking panahon. I continue to live life na ang iniisip ko lang po ay yung sarili ko, yung kaligayahan ko, to the point na alam ko po na frustrate po ang father ko and sister ko. Yun po yung isang bagay na ikinalungkot ko po noon na naramdaman ko na tatatlo nga lang kami. They love me so much, but I know they got discouraged and frustrated when they saw me na masyado nga po akong naano sa pag-iinom. And tuloy pa rin po yung buhay ko. I was very busy doing my work, pero ang iniisip ko pa rin palagi pagtapos po ng trabaho ay yung pong kaligayahan na natatamasa ko po dun sa bisyo pong pinagkakaabalahan ko. Until dumating po sa point in my life na parang na-depress po ako. Things change. Nagkaroon po ako una po parang nalungkot po ako na parang, where am I going? Parang gano'n lang po kasi, trabaho, may pera nga ako. Kaya lang, ang ginagawa ko lang naman is, pinagkakabalan ko po yung nga lang po, magbibisyo ako. Parang yun lang, umiikot lang. Until to the point na nagkasakit pa ho ako. At an age of 26, nagme-maintenance na po ako for high blood. And meron po akong lingering back pain. And nahirapan po akong huminga. Doon po nagsimula. Marami po akong naramdaman sa akin pong health na talagang po sa akin, nagpa-depress po sa akin. May time po sa buhay ko noon na maybe at the age 26 or 27, tinatanggalan po ako ng dugo 500cc every week. Every week po yon for 2 months. Binabawasan po ako ng 500cc ng dugo. Dahil po napakalapot po ng dugo ko, napakataas po ng red blood cells compared to the white blood cells. Sabi ko nga po dun sa doktora kaya po siguro po ako maitim, doktora, kasi marami yung red blood cells sa white blood cells. And sabi po ng doktora, huwag ka magbibiro kasi pwede mo may kamatayan. Dahil napakalapot na po para ng dugo ko, kaya hirap na hirap po akong huminga. And meron pa po akong mga sakit sa likod, sakit sa katawan na talaga pang di po nawawala. But the problem is, hindi ko naman po binitawan yung sarili ko dun sa pag-iinom. Tinuloy ko pa rin po dahil sabi ko, minsan nawawala nga po yung pain pag umiinom po ako. Alam ko na yun yung time na okay lang kasi sabi ko naman, wala namang wala naman akong ginagawang masama. I still believe na I'm okay. I'm okay. Hanggang sa dumating po sa point ng buhay ko na ginising na po talaga ako ng Panginoon. There was isang gabi po na inaya ko po yung mga kaopisina ko sa trabaho. Yung mga kaopisina ko po, inaya ko pong uminom. I invited them to drink at natapos po kami ng 1:00 ng madaling araw. Yung pong isang kaopisina ko, umuuwi po ng Santa Rosa, Laguna. May dala po siyang bigas, kaya sabi ko, halika na, day off naman ako bukas Ihatid na kita. Nakainom ka na. Hindi, kaya ko, sabi ko. Kaya ko. Naihatid ko po siya. Hinatid ko po siya sa Santa Rosa, Laguna. Ang problema po nung pabalik na po ako, talagang inaantok na po ako. Antok na po talaga ako. And naalala ko po si nakainom, medyo mayabang.
Naalala ko po yung sinabi ng isang kaibigan mo, pag naantok ka, mga rera ka. Konti lang po ang sasakyan eh, nakaramihan ho truck. Kaya ho, nakakauna ho talaga ako. Nakaunti po yung sakyan, sinubukan ko pong magpatakbo ng mabilis, parang magising ho ako. Marami po akong naunahan to the point na halos wala na akong sasakyan kasi madaling araw naman eh. Naisip ko po na inaantok na ako, binusan ko po yung bintana. Sabi ko, busan ko yung bintana kasi yung aircon lalo nakakaantok yan eh. Kabaligtad po pala yun. Nang binusan ko po yung bintana, nakasuong hangin, lalo po ako nakatulog. Nakatulog po ako habang nagmamaneho. Nagising na lamang po ako nung nauntog po ako sa rear mirror ng sasakyan ko. Umislide po, yung pong yung South Expressway po yun. Ang South Expressway po noon ay wala pa akong island. Ang South Expressway po noon, kabilaan, ang gitna po niya ay isang paganon lamang. May lupa lang po na paganon. Nung nagising po ako, tumalon na po yung kotse. Tumalon na po yung kotse dahil may isang tambak na lupa na umakyat po yung sasakyan ko. Nung nagising po ako, nandun na po, lumilipad na po yung sasakyan. Hindi ko na po alam kung ano dahil hawak ko po yung manobela, hindi mo naman pwedeng i-steer dahil tumatalon po siya. Ang kagandahan lang po, nung tumalon po yung sasakyan ko, meron pong isang malaking tambak na lupa na pinagbagsakan ko po. Lumaglag po yung kotse ko doon sa isang malaking tambak na lupa na eksakto po pagbagsak po doon. Tumigil po yung sasakyan. Doon po parang nakita ko po kung gaano po kabigat po nung ginawa ko. How irresponsible I was. Nakita ko po yung mga sasakyan na dumadaan sa kabila napakabilis. Naisip ko na pwede akong mamatay eh. Naisip ko po yun talagang parang hindi ko po masyadong ano yun eh. Ang iniisip ko po yung mga taong nakikita ko na tumatakbo ng mabilis sa kabilang lane. Of how irresponsible I was paano kung wala po yung lupa doon. Tumawid po ako doon sa kabilang lane malamang. Na yung mga tao po na nagmamaneho sa kabila ng walang kamuwang-muwang, ay maaari pong na-aksidente. Masyado po akong galit sa sarili ko noon, na iniisip ko na ganito na ba ako? Ba't umabot po ako sa ganito? Alam ko na ang buhay ko po, kinikilala ko naman po ang Panginoon eh. Nakalimutan kong banggitin po sa inyo, those times na nadidepress po ako, I was going to churches na hindi po ako nagsisimba, kundi umuupo po ako ng matagal. Yan pong simbahan sa Italia, kung mapapansin niyo po yan sa BF, lagi pong bukas yan eh. I always spend time, sometimes twice a day, an hour each. Umuupo lang po ako doon, examining myself. Na parang, ano bang nangyayari sa akin? Tapos ang ginagawa ko, ang problema po is, I just keep justifying myself. Okay naman po ako, di ba, Panginoon? That truly, sinisik ko siya, pero inaano ko naman yung sarili ko na sabi ko, okay ako. Pero po yung pangyayari po na yon na talagang napakabigat sa isipan ko. Kasi noon hong nakaupo lang po ako dun sa kotse na yon, ayoko pong bumaba eh. Talagang I was so guilty. Na yung mga sasakyan po sa kabila, ang lane, ang bagal na ng takbo dahil tinitignan ho ako, baka iniisip, ano ba yun? Na duguan na ba yun o sugatan? Hanggang sa dumating po yung PNCC, hinilip ako ng PNCC, sabi po sa akin ng taga-PNCC, salamat ka sir, may tambak na lupa, kundi nasa balita ka sana ngayon. Ang totoo po yun. Malamang kung di nasa balita, kung buhay ako, baka nakakulong ho ako. So, because of my recklessness. Yung po yung point in my life na inisip ko po na parang ano na ba talaga? What is really going on with me? Pinipili kong sabi sa sarili ko na okay ako, pero hindi naman po eh. Hindi po. Pero at that time, doon po ako na parang nahamon. Doon po ako nahamon na I was already invited here in church. Meron na pong invitation sa akin na pumunta po dito sa Las Piñas Baptist Church. And that was the time that I fixed my schedule. Talagang kinausap ko po ang opisina namin that please, can I be granted a Sunday day off? Meron po akong kasama sa opisina po namin na Christian po siya. He is a member of San Joaquin Bible Baptist Temple. At nung nalaman po niya na sinashare ko po sa kanya na sana pwede kami magsama, kasi doon po sa trabaho namin, by pair po yun eh. And siya po, Sunday and day off niya, nakiusap ako na makasama ko po siya. And he was very happy nung nalaman po niya yun. Pero hindi niya po ako agad sineran. He allowed me to attend, maybe I was able to attend here siguro dalawa, tatlo. Hanggang one time, yung Lifeline ho, sa inyo nakakaalam ng Lifeline, yung Lifeline, kinukuha natin ng materials for DBBS. Katabi lang po ng opisina namin sa Pasig po yun. At one time, ito pong kasama ko pong ito, ang pangalan po niya, Danny. Ninong ho ang tawag sa kanya, Ninong. Ninong ho kasi siya nung isang mataas na boss namin sa opisina. Kasi medyo may edad na ho siya. Kaya tama lang ho yung Ninong kasi parang siya tinitignan ko na ano ko.
Ninong ko po. Ninong ko po sa Panginoon. Dinala niya po ako sa Lifeline at sabi niya po, bilhin mo to, bayaran mo to. Basahin mo to. And yun po, kinuha ko po yun. Hindi ko naman po agad binasa eh. I was still to the point na parang attendee lang din talaga po ako dito eh. I was listening to Pastor June. Naalala ko po yung mga unang attend ko rito. Pero medyo my mind is still noong mga panahon na yun. Until at one time, I very much remember, hindi ko matandaan po yung date, but one Sunday morning, sunny Sunday morning, nagising po ako ng maaga. At binasa ko po yung material na binigay po sa akin ng kasama ko. Sabi nga po nila, faith cometh by hearing. I did not hear it from someone, pero alam ko po nung binabasa ko po yung salita ng Diyos, God is talking to me. God is really talking to me. At doon ko po unang nabasa, I still have the leaflet with me, in fact. Nasa akin po, nasa bahay pa po yun. Ang una pong nalaman ko po doon na, for all have sinned and come short of the glory of God. Yung palang sinajustify ko yung sarili ko, sinasabi ko na okay naman ako eh. Nagkakasala man ako eh, konti lang, hindi kumpara nung iba. Doon ko po unang nalaman na hindi po sapat yun. Nagkasala ka ng maliit, nagkasama ka ng malaki, pare-pareho tayong nagkulang, pare-pareho tayong have come short of the glory of God. Doon nabasa ko rin kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. Bakit pala? Para po sa ating mga kasalanan. Even before time, even before I was born, Jesus Christ paid the price for all our sins. Yung John 3:16, na elementary pa lang ako, kabisado ko na. Hindi ko naman isinasa puso, di ba? Alam mo siya, karamihan, kabisado ng John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, at whosoever believeth in Him shall not perish but have eternal life. At ako na akong kabisado yun. But it's only at that time na naunawaan ko po na namatay po ang Panginoong Jesucristo, at all I have to do is to receive Him as my Savior para po tuluyan po mapatawad po ko sa mga kasalanan ko, and then I will have eternal life. I was so provoked, I was so touched. Natandaan ko po yung eksaktong lugar sa bahay po namin hanggang ngayon. The bed is no longer there. Nakaupo po ko sa kama ko po noon eh. Pero yung lugar po sa kwarto ng bahay po namin, tanda ko po. That was the first time that I prayed to God na parang naliwanagan po ako. And that started my life na nalaman ko po yung pinaka-importanteng katotohanan. And the rest of every important truth pa natutunan ko once I received Jesus Christ. Alam niyo po, yun naman po talaga eh. Marami pong tao, they are good, they are spiritual, but the only problem is they don't know the truth. Yun lang naman po eh. Kailangan malaman po yung katotohanan. Na sana po nga tayo, magawa po natin maibahagi yun. Kung titignan nyo nga po ano ba talagang kalagayan ng mundo po natin ngayon. People don't believe easily on people, on Christians, on the Bible, but they believe on something else. Noon po kasing bata pa po ako, hindi pa ako Kristiyano pala, mahilig po ako sa music. May kwento ko na po sa inyo. Mahilig po ako sa music. And there's this certain group na sumikat po nung kabataan po ko. Pabanggitin ko na po sa inyo yung Eraserheads. Siguro narinig niyo ho yun. Narinig niyo ho siguro yun. Napakagaling po nila. Kasi they put lyrics in a music na ang mga ideas po ay simpleng-simple lang. Tungkol po sa natural na buhay. That's why gustong-gusto ko po sila noon. Ang galing po nila. In fact, yung vocalist po nila, taga Las Piñas, classmate ho yun nung kalaro ko. Sabi niya, classmate sa Perpetual, magaling talaga siya, magaling. Magaling, siguro nga, dahil nakita ko, he was the one who's writing the songs. Pero meron po siyang isang kanta. Meron po silang isang kanta. Alam niyo po yung title po ng kanta is Maling Akala. Maling Akala po yung title ng kanta. And to quote the last lines of that song, yung last line po ng song, ang babanggitin ko po, siguro makantahin. Baka sabihin ng iba, bakit may kumakanta ng ano doon. May kumakalat na balita na ang kaligtasan daw ay madaling makuha. Mag-isip-isip muna bago maniwala. Marami ang namamatay sa maling akala. Alam niyo po, nung narinig ko po yun, nung hindi pa ako ligtas, ano ba yun? Ano ba yung kaligtasan siya sabi na yun? I don't know anything about salvation. But the time I was saved, naalala ko po agad yung lyrics na yun. Yung pala yung sinasabi nila. At takasan po sinasabi ng kanta of this, the person who wrote, na alam ko, sa tingin ko matalino. Sabi niya, takasan pong sinasabi na ang kaligtasan ay madaling makuha, ay isang maling akala. Pero hindi po, di po ba? Hindi po.
Yung sinasabing kasabihan na natin na maraming namamatay sa maling akala, yun po yung nangyayari sa mundo ngayon. Ang dami hong namamatay, ang dami pong namahamak dahil sa maling akala. Hindi ho maling akala, ang kaligtasan ay talagang madaling makuha. It took me reading, it took me God leading me to these verses, to these words, na sinabi niya na ang kaligtasan ay regalo ko sa iyo. Regalo ko sa iyo, and all you have to do is receive it. Hindi ho maling akala na madaling makuha. Dahil regalo nga po eh. Tatanggapin nyo lamang po. And this is the situation, this is the condition of many people po. They are very much influenced by people who claim to know the truth, by people who say that sila po ang tama, pero sana po ang pakinggan lamang po yung talaga sinasabi ng Panginoon. Ang kaligtasan ay madaling makuha. At alam niyo po yung kaligtasan po na natanggap ko po, hindi po ako makapaniwala na it led me to something daily deeper. Di ba sinasabi ko po sa inyo, nung buhay ko, iniisip ko lang sarili ko, hindi ako masaya, malungkot ako, ang dami kong problema. But when I was saved, hindi ko naakalain na darating pa pala ang point na hindi mo pala iisipin ang sarili mo. Darating pala ang point na hindi na pala mahalaga kung ikaw ay masaya. Ang mahalaga pala kung ang Diyos ba ay masaya sa ginagawa mo. Darating pa pala sa point na magugulat ka na ikaw ay may malaki ng pagsubok sa buhay mo. Napakabigat. Pero ang iisipin mo pa rin paano pa ba maluluwalhati ang Panginoon sa sitwasyon kong ito. And those things na hindi ko po pinagmamalaki, but yun ang mga truths na pag naligtas po tayo ay unti-unti nating malalaman. God will allow us to grow because He will give us the truth that would really give us joy in our lives. Joy, strength, lahat po yun. Magsisimula po kung tatanggapin po natin ang Panginoong Jesucristo bilang ating tagapagligtas. And ang hamon ko po sa buhay ko, sa totoo lamang po, kasi alam ko po minsan, there are times that hindi pa ako ganun ka-open na ako isang Kristiyano. Nangyayari po yun Siguro kayo rin po na-experience nyo. Am I ashamed? No. But sometimes to the point na parang ayaw kong ipaalam kasi baka ma-judge ako. And to the point na talaga bang nabubuhay ako bilang isang Kristiyano sa kagustuhan ng Panginoon. And bago po ako magtapos pagbigyan nyo lang po ako. Siguro kayo po last week nakapanood din ho ng basketball. Ng FIBA. Siguro nakita niyo ho kung gaano ka-proud ho yung mga player po natin. Nakita niyo ho ba yung commercial of the players talking? Sabi ho nung si Mark Pingris, ako si Mark Pingris, taga Pusurubio, Pangasinan. Naglalaro sa Gilas, Pilipinas. Nabi rin ni Gary David, taga Bataan ho siya. Naglalaro sa Gilas, Pilipinas. Nung naglalaro sila, hindi ka manghinayang na sa pagmamalaki nila kasi, di ba, nagpapakamatay sila sa laro They are living out what they are saying. Pinoy ako, and lumalaban ako. Iniisip ko, ako Kristiyano. Hindi ako gilas hindi ako magiging gilas. Pero ligtas po ako. But can I say, with the same puso na sinasabi nga po nila, kaya ko bang sabihin na niligtas ako ng Panginoon? Niligtas ako at pinamumuhay ko ba bilang isang Kristiyano? Namumuhay ba ako bilang isang Kristiyano? Sabi ni Coach Chat Reyes sa kanila, remember, gentlemen, who you are playing for. Alam ko sinasabi ng Panginoon sa akin, remember my son, who you are living for. Alam ko po na hindi po madali pag isang Kristiyano, na dapat wag tayo maging kontento na niligtas na po ako. Meron pong kaakibat na responsibilidad. That if truly we are proud to say na niligtas ako ng Panginoon, kailangan po ipamuhay din po natin. Kailangan makita po na truly we are living our lives for His greater glory. At yun po ang panalangin ko. Hindi po ako nagsasabi na ako po ay talagang namumuhay na bilang isang Kristiyano, but I am asking God that truly I could say to people that I am a Christian, I am saved, and He could help me live my life na siya po ang tunay na niliwalhati ko po. So bago po ako magtapos, ako po si Gerard M. Natividad, taga Las Piñas, nananampalataya sa Panginoong Jesucristo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. At sana po tulungan po ako ng Diyos na tunay po ako makamakuhay for His greater glory. Maraming salamat po.